Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamalakas na sigaw ay nagmumula sa matagal na katahimikan. Sabi nila, ang pamilya ang iyong kanlungan sa gitna ng unos. Pero paano kung ang mismong kanlungan mo ang pinagmumulan ng bagyo? Paano kung ang mga taong dapat sana'y nag-aangat sa'yo ay sila palang unti-unting dumudurog sa iyong pagkatao? Hanggang kailan mo kayang magtiis sa ngalan ng isang pangakong matagal nang napako? Ito ang kwento ni Elisa at ito ang kanyang huling Noche Buena. Ang ilaw mula sa naglalakihang chandelier sa mansyon ng mga Reyes ay parang libu-libong bituin na kumikinang. Bumabalandra ang liwanag nito sa bawat sulok ng marangyang sala, sa mga mamahaling palamuti, at sa mga ngiti ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad. Amoy pa lang ng pagkain na nakahain sa mahabang lamesa ay sapat na para malaman mong ang gabing ito ay pinaghandaan ng husto. Perpekto ang lahat. Ngunit para kay Elisa, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Nakatayo siya sa harap ng isang salamin na may gold-plated frame, inaayos ang pagkakalagay ng kanyang pulang bestida. Regalo ito sa kanya ni Javier noong nakaraang anibersaryo nila. Maganda ang damit, bumagay sa kanyang balat. Ngunit sa halip na magdulot ng saya, para itong isang kostiyum na isinuot niya para sa isang papel na matagal na niyang ayaw gampanan. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang maliit na clutch bag. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili. Ito na ang huli. Bulong niya sa sariling refleksyon. Pagkatapos nito, magiging malaya na ako. 10 taon. 10 taon siyang gumanap bilang ang perpektong asawa at manugang. 10 taon ng pagtitiis, ng paglunok ng masasakit na salita, at ng pagngiti kahit ang puso niya ay unti-unti nang nadudurog. Ngayong gabi, wawakasan na niya ang lahat. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Elisa Hija, what are you doing there? Ang mga bisita, kanina pa naghihintay sa'yo. Wika ni Doña Imelda Reyes, ang kanyang biyenan, habang papalapit. Ang nangiti nito ay kasing kinang ng suot nitong mga alahas. Ngunit hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Pasensya na po, Mama. May inayos lang po ako sandali. Magalang na sagot ni Elisa. Sinuri siya ni Doña Imelda mula ulo hanggang paa. Maganda ang suot mo. Buti naman at minsan, marunong kang pumili ng babagay sa'yo. Tumigil ito sandali at saka idinugtong. Ang Noche Buena Feast. I must say, mukhang masarap ang mga inihanda mo. Sana lang sa ibang mga bagay. Ganito rin kagaling ang mga naging desisyon mo sa buhay. Bawat salita ay parang patalim na bumaon sa puso ni Eliza, ngunit hindi siya nagpahalata. Sanay na siya. Ngumiti lang siya ng tipid. Salamat po, Mama. Ginawa ko po ang lahat para maging espesyal ang gabing ito para sa pamilya. Dapat lang. Tanging sagot ng matanda bago siya tinalikuran at bumalik sa mga bisita. Hinanap ng mga mata ni Eliza si Javier, ang kanyang asawa. Nakita niya itong nakikipagtawanan sa mga pinsan nito. Sa isang saglit, naalala niya ang lalaking minahal niya, ang Javier na nangakong ipagtatanggol siya sa lahat. Ngunit ang Javier na nasa harap niya ngayon ay anino na lamang ng nakaraan. Naglakad siya papalapit dito, umaasang kahit ngayong gabi lang ay maramdaman niyang may kakampi siya. Automatiko niyang inabot ang kamay nito, isang bagay na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit imbes na salubungin ang kanyang kamay, bahagyang umiwas si Javier. Mabilis nitong inayos ang kwelyo ng kanyang barong na para bang hindi napansin ang ginawa niya. Oh, andyan ka pala. Malamig na sabi nito. Halos hindi tumitingin sa kanya. Isang maliit na bagay. Ngunit para kay Eliza, iyon na ang huling kumpirmasyon.
Wala na, tapos na talaga. Nagpaalam siya sandali at nagtungo sa kusina. Kunwari may kukunin. Sumunod si Javier makalipas ang ilang sandali. Ang masayang tugtugin at tawanan mula sa sala ay tila nasa ibang mundo. Dito sa loob ng kusina, tanging ang bigat ng katahimikan ang namamagitan sa kanila. Javier, kailangan nating mag-usap. Halos pabulong na sabi ni Elisa. Ano na naman ba to, Elisa? Hindi ba pwedeng mag-enjoy muna tayo sa party? Iritableng sagot ni Javier. Enjoy? 10 taon na akong hindi nakakaramdam niyan sa bahay na to, Javier. Sagot ni Eliza. Hindi na napigilan ng bahagyang pait sa kanyang boses. Yung plano ninyo, alam kong may binabalak kayo ni mama mo. Tumingin si Javier sa kanya at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita ni Elisa ang emosyon sa mga mata nito, hindi awa, kundi galit. Kung ano man yang iniisip mo, itigil mo na. Mamaya, Elisa, mag-usap tayo sa harap nilang lahat. Para isang beses lang, para malinaw sa lahat kung anong klaseng babae ka talaga. Pagkasabi noon, ay tinalikuran na siya ni Javier at bumalik sa sala. Naiwan si Elisa na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-uumapaw na galit at determinasyon. Ang huling hibla ng pag-asa na baka sakaling nagkamali siya ay naputol na. Bumalik siya sa sala. Ang mga ngiti, ang mga tawanan, ang mga biruan, lahat ay parang isang palabas na may nakakabinging tunog. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa clutch bag. Siniguradong naka-full charge ito. Handa na ang lahat. Maya-maya, natigil ang malamyos na tugtugin. Tumayo si Javier sa gitna ng sala, hawak ang isang kopita ng champagne. Kinuha niya ang isang kutsara at marahang itong itinuktok sa kopita, lumikha ng isang tunog na kumuha sa atensyon ng lahat. Natahimik ang buong kabahayan. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Ngumiti si Javier, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito sa paligid, sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. At sa huli, ang mga mata niya ay huminto at tumitig ng diretso kay Elisa. Salamat sa pagdalo ninyong lahat sa aming Noche Buena. Panimula niya, may mahalaga akong anunsyo tungkol sa asawa ko. Ang mga salitang binitawan ni Javier ay parang isang malakas na gong na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Pinatahimik ang lahat ng masayang usapan at tawanan. Bawat bisita, bawat kasambahay, bawat miyembro ng pamilyang Reyes ay nakatingin sa kanila. Sa kanya, para siyang isang kriminal na hinihintay ang hatol sa gitna ng isang liwasan. Tumingin si Elisa sa mukha ng kanyang asawa. Ang dating matamis na mga ngiti na nagpatibok ng puso niya noon ay napalitan ng isang malamig at mapanghusgang ekspresyon. Sa isang kisap mata, bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng ibang Javier sa isang araw na puno ng pag-asa at mga pangako, ang araw ng kanilang kasal. Napakaganda ng sikat ng araw noon, tumatagos sa mga stained glass na bintana ng simbahan. Suot niya ang kanyang puting traje de boda. At sa tabi niya, nakatayo si Javier. Suot ang pinakamatamis nitong nangiti. Hawak nito ang kanyang mga kamay, mainit at mahigpit, puno ng kasiguraduhan. Sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, sabi ni Javier, ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at poprotektahan sa lahat ng oras. Ikaw ang magiging reyna ng aking buhay at hindi ko hahayaang may sino mang manakit sa'yo. Hinding-hindi. Naniwala siya. Bawat salita ay tinanggap niya ng buong puso. Para sa isang simpleng babae na tulad niya na lumaki sa hirap, ang mapangasawa ang isang Javier Reyes ay parang isang panaginip. Naramdaman niyang sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang kakampi habang buhay. Ngunit ang panaginip ay mabilis na naging isang bangungot. Ang unang sampal ng katotohanan ay dumating 1 buwan pagkatapos ng kanilang kasal. Isang hapunan kasama ang buong pamilya Reyes. Naghanda si Eliza ng kanyang specialty, ang kare-kare na laging pinupuri ng kanyang yumaong ina. Mukhang masarap, Hija.
sabi ni Doña Imelda, ngunit may kakaibang tono sa boses nito. Tinikman nito ang pagkain, isang maliit na subo lang. Hindi nagbago ang ekspresyon nito. Para sa isang simpleng lutuin, pwede na. Ngumiti lang si Eliza, pilit na hindi ininda ang salitang simple. Ngunit hindi pa tapos ang biyenan niya. Alam mo, dito sa pamilya, sanay kami sa mga bagay na mas refined. Hindi ko sinasabing may mali sa kinalakihan mo, Eliza. Sinasabi ko lang na malaki ang pagkakaiba natin. Tumingin ito sa ibang mga miyembro ng pamilya na tahimik lang na nakikinig. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para turuan ka. Mahirap man, pero baka matuto ka rin balang araw. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hinanap niya ng suporta ang mga mata ni Javier, ngunit umiwas ito ng tingin at uminom na lang ng tubig. Sa gabing iyon, unang beses siyang umiyak papuntang tulugan. At unang beses din na nagkunwari si Javier na tulog na para hindi siya kausapin. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang ipaintindi kay Javier ang kanyang nararamdaman. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang patutsada mula kay Doña Imelda, hindi na niya natiis. Javier, hindi ko na kaya. Umiiyak na, sabi niya sa loob ng kanilang kwarto. Ang mama mo, parang lahat na lang ng gawin ko, mali sa paningin niya. Umupo si Javier sa tabi niya, ngunit walang bakas ng simpatiya sa mukha nito. Pagod ito. Ano na naman ba to, Elisa? Hindi ka pa ba nasasanay? Ganoon lang talaga si mama. May mataas siyang standard. Pero asawa mo ako, Javier. Dapat mo akong ipagtanggol. Giit niya. Bumuntong hininga si Javier. Tila siya ang pinakamalaking problema sa mundo. Ipagtanggol saan? Sa nanay ko? Elisa, pamilya tayo. Subukan mo na lang siyang intindihin. Try to make an effort. Please, para sa akin. Para sa kapayapaan ng pamamahay na to. Iyon na yon. Hindi iyon pakiusap, kundi isang utos. Ang kapayapaan ng pamamahay ay mas mahalaga kaysa sa kapayapaan ng kanyang puso. Mula noon, natuto na siyang manahimik. Natuto siyang lunukin ang bawat insulto, bawat pagmamaliit. Tumigil na siyang umasa na ipagtatanggol siya ni Javier. Ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa ay nangyari 2 taon na ang nakalipas. Gabi iyon. At papunta sana siya sa hardin para kumuha ng sariwang hangin. Naalala niyang naiwan niya ang kanyang salamin sa library. Dahan-dahan siyang pumasok at narinig niya ang boses ni Doña Imelda na may kausap sa telepono. Oo, Loida, nandito pa rin siya. Si Elisa, sabi ni Doña Imelda sa mababang boses na puno ng pagkainis. Ano pa bang magagawa ko? Nandyan na yan. At saka, nabigyan naman niya ako ng apo. Kahit doon man lang, may silbi siya. Napatigil si Elisa sa likod ng isang estante ng mga libro. Ang puso niya'y kumakarera. Pero sa totoo lang, isang malaking pabigat ang babaeng yan sa pamilya. Walang alam, walang yaman, walang pinagmulan. Kung hindi lang dahil kay Javier, matagal ko nang pinalayas yan. Kailangan ko lang tiisin. Hanggang sa dumating ang tamang panahon para mawala na siya sa buhay namin ng tuluyan. Pabigat. Isang pabigat. Ang salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan at kaluluwa. Sa sandaling iyon, namatay na ang lahat ng pagmamahal at respeto na natitira pa sa kanya para sa pamilyang ito. Hindi na siya umiyak. Napalitan ng isang malamig na determinasyon ang kanyang kalungkutan. Kung isa siyang pabigat na kailangang alisin, sisiguraduhin niyang sa pag-alis niya, guguho ang lahat ng kasinungalingan na bumuo sa pamilyang ito. Ang pagbabalik sa kasalukuyan ay kasing bilis ng isang malakas na sampal. Ang boses ni Javier, ang mga mapanuring mata ng mga tao, ang malamig na ngiti ni Doña Imelda, lahat ay bumalik ng may buong lakas. Naramdaman niya ang bigat ng telepono sa loob ng kanyang maliit na bag. Hindi na ito isang simpleng gadget lamang. Ito ang kanyang sandata,
ang kanyang katotohanan, ang kanyang kalayaan. Hinigpitan niya ang hawak dito, ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng 10 taon ng pagdurusa ay nagtipon-tipon sa isang matibay na desisyon na wala ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang apoy na matagal na niyang kinimkim, isang apoy na handang sunugin ang lahat. Handa na ako. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay halos nakakabingi. Ang bawat paghinga, ang bawat paglunok ay tila isang malakas na tunog sa gitna ng pananabik ng lahat sa kung ano ang sasabihin ni Javier. Para kay Elisa, ang mga segundong yon ay parang walang hanggan. Ang buong buhay niya sa loob ng 10 taon ay dinala sa iisang sandaling ito, ang paghuhukom. Ngumiti si Javier, ngunit ang ngiti ay puno ng pait. Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat, lalo na sa mga nagmamahal sa aming pamilya, na ang pagsasama namin ni Elisa ay malapit ng magwakas. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Mga bulungan ang nagsimulang umugong na parang mga bubuyog. Alam ko, nakakabigla. Pagpapatuloy ni Javier, itinaas ang isang kamay para patahimikin ang mga tao. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat. Isang artipisyal na bigat na halatang idinisenyo para makuha ang simpatsya ng lahat. Matagal kong pinag-isipan to. Matagal kong sinubukang ayusin. Pero may mga bagay na hindi na kayang ibalik pa. Lalo na kung ang tiwala ay sinira na. Diretso siyang tumingin kay Eliza. Ang mga mata ay puno ng akusasyon. Ang asawa ko, ang babaeng pinangakuan kong mamahalin habang buhay, ay may ibang pinag-aalayan ng kanyang pagmamahal. At doon, binitawan niya ang bomba, ang kasinungalingan, ang hatol. Hinugot ni Javier ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ayokong magsalita ng walang patunay, sabi niya, habang kinakalikot ang screen. Ipinakita niya ito sa mga kamag-anak na nasa unahan. Nitong mga nakaraang buwan, lagi siyang wala. Laging may inaasikaso. Ito pala ang kanyang inaasikaso. Nakita ni Elisa ang mga litrato. Malalabo ang mga ito, halatang kinunan mula sa malayo. Sa isang litrato, nakatayo siya sa labas ng isang coffee shop, kausap ang isang lalaki. Sa isa pa, nakasakay siya sa kotse ng lalaki ring iyon. Ang lalaki ay si Mang Tony, ang matagal na nilang supplier ng mga materyales para sa maliit na charity foundation na tinatayo ni Elisa. Ang mga pagkikita nila ay laging nasa publiko at laging tungkol sa trabaho. Ngunit sa paraan ng pagpapakita ni Javier sa mga ito, para itong isang ebidensya ng isang maruming krimen. Sino yan, Elisa? Tanong ni Javier. Ang boses ay tumataas, puno ng mapagpanggap na sakit. Kaibigan mo lang ba yan? O baka naman, higit pa roon? Sa isang sulok, nakita ni Eliza si Doña Imelda na nagsimulang humikbi. Kumuha ito ng isang puting panyo mula sa kanyang pitaka at marahang ipinahid sa kanyang mga mata. Hindi ko akalain, sabi ng matanda sa basag na boses, sapat lang para marinig ng mga taong malapit sa kanya. Pinalaki kita na parang tunay na anak, Elisa. Tinanggap kita sa pamilyang to ng buong puso. Paano mo nagawa to sa amin? Sa anak ko? Ang mga salita ay perpektong binitawan. Bawat pantig ay puno ng drama. Siya ang biktima. Siya ang inang nasasaktan. Ang mga pinsan at tita ni Javier ay nagsimulang tumingin kay Elisa nang may pandidiri. Ang isang tiyahin ay umiling-iling habang bumubulong sa katabi, walang utang na loob. Ang isa naman ay hayagang tinitigan siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basura na napadpad sa kanilang malinis na tahanan. Si Anton, ang kapatid ni Javier, ay nakatayo sa tabi ng kanilang ina. Inaalo ito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Eliza, isang bahagyang ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngisi ng tagumpay.
Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Elisa. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagsalita para ipagtanggol ang sarili. Ang lahat ng kanilang inaasahan, ang kanyang pagtanggi, ang kanyang mga luha, ang kanyang pagmamakaawa, ay hindi nila nakuha. Sa halip, tinitigan niya lamang si Javier, diretso sa mga mata. Sa kanyang paningin, hindi niya nakita ang isang asawang nasasaktan. Ang nakita niya ay isang duwag, isang tuta na sumusunod lamang sa utos ng kanyang amo. Isang lalaking mas piniling sirain ang ina ng kanyang anak kaysa tumayo laban sa sarili niyang ina. Ang lahat ng natitirang pagmamahal sa kanyang puso para kay Javier ay biglang naglaho na parang abo, napalitan ng isang malamig at matigas na damdamin. Pagkasuklam, hindi na palagay si Javier sa titig ni Elisa. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ito ang hindi nila pinaghandaan. Ano? Hamon ni Javier, pilit na tinatapangan ng kanyang boses para itago ang kaba. Bakit hindi ka makapagsalita? Dahil totoo ang lahat, di ba? Lumapit pa ito ng isang hakbang. Tapos na ang pagpapanggap mo, Elisa. Nakita na ng lahat ang tunay mong kulay. Bumaling siya sa mga bisita. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin ng pamilya Reyes na mananagot ang dapat managot. Muli siyang humarap kay Elisa. Ang mukha ay puno ng pagmamataas. Inaasahan niyang makita itong bagsak na, talunan, umiiyak. Ngunit ang nakita niya ay isang pares ng mga matang nag-aalab sa determinasyon. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang durugin ito. Wala ka nang masasabi, hindi ba? Mayabang na tanong niya. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Elisa. Isang nangiti na nagpatindig ng balahibo sa batok ni Javier. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, ngunit may talim na kayang sumugat ng malalim. Tapos ka na ba, Javier? Tanong niya. Ang bawat salita ay malinaw at mabagal. Dahil ako, ngayon pa lang magsisimula. Ang mga huling salita ni Elisa ay lumapag sa gitna ng sala na parang isang malaking bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Ang lahat ng bulungan ay tumigil. Ang mapanghusgang mga titig ay napalitan ng pagtataka. Maging si Javier ay natigilan. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Sa gitna ng pagkalito ng lahat, kumilos si Elisa. Walang pag-aalinlangan. Bawat galaw niya ay kalkulado na para bang matagal na niya itong inensayo sa kanyang isipan. Nilagpasan niya si Javier na parang hindi ito umiiral. Naglakad siya papunta sa harap, dire-diretso sa malaking smart TV na nakasabit sa dingding, ang sentro ng entertainment system ng mansyon. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakasunod sa bawat hakbang niya. Anong ginagawa mo, Elisa? Narinig niyang tanong ni Javier mula sa likuran. May bahid na ng kaba sa boses nito. Hindi siya lumingon. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa clutch bag at sa ilang pindot lang, lumabas ang isang notification sa screen ng TV. Elisa's phone is ready to cast. Ano to? Isang palabas? May pagkasarkastikong tanong ni Doña Imelda, bagamat ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magpakita ng pagkabalisa. Ang pagiging kalmado ni Elisa ay hindi normal. Mapanganib ito. Opo, Mama, sagot ni Elisa. Sa unang pagkakataon ay direkta niyang tinitigan ang kanyang biyenan. Isang palabas, tungkol sa mga lihim na itinatago sa loob ng pamamahay na to. Bago pa man may makakilos, pinindot na ni Elisa ang play. Ang itim na screen ng TV ay biglang nagliwanag. Ang unang lumabas ay hindi isang malinaw na imahe, kundi isang madilim na kuha mula sa isang nakatagong kamera. Ang lokasyon ay pamilyar sa lahat ng miyembro ng pamilya Reyes, ang pribadong library ni Doña Imelda. Narinig ang isang malambing na tugtugin sa video. At pagkatapos, 2 tao ang pumasok sa frame, si Doña Imelda at si Anton. Sa video, nakasuot si Doña Imelda ng isang sedang roba, habang si Anton
ay nakasuot lamang ng pajama pants. Ang sumunod na mga eksena ay nagdulot ng kolektibong pagsinghap mula sa mga manonood. Ang paraan ng paghawak ni Anton sa baywang ng kanyang ina, ang paraan ng paghalik ni Doña Imelda sa mga labi ng sarili niyang bunsong anak, hindi ito pagmamahal ng isang ina, kundi ng isang mangingibig. Ang bawat haplos, bawat halik ay naitala ng malinaw. Ang audio ay malinaw din. Pinupuno ang tahimik na sala ng mga tunog ng kanilang pagnanasa. Ang mga bisita ay natulala. Ang ilan ay napatakip ng bibig sa sobrang gulat. Ang iba ay napatingin sa sahig, hindi alam kung saan ibabaling ang kanilang mga mata sa sobrang hiya. Ang perpektong imahe ng pamilya Reyes ay nagsimulang magkalamat sa harap mismo nila. Si Javier ay parang isang estatwa. Ang muka ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki habang pinapanood ang karumal-dumal na gawain ng kanyang sariling ina at kapatid. Paulit-ulit na umiling ang ulo niya na parang hindi kayang tanggapin ang nakikita. Patayin mo yan! Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Si Doña Imelda, na kanina lang ay ang martir na ina, ay ngayon ay parang isang halimaw na nasukol. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkabigla. Patayin mo yung kalapastanganan na yan. Mabilis na kumilos si Anton. Susugurin na sana niya ang TV para patayin ito. Ngunit hinarangan siya ng dalawang pinsan ni Javier na kasinggulat niya. Huli na ang lahat. Ang pinakatatago nilang lihim ay nakalantad na. Nang matapos ang video, bumalik sa itim ang screen. Ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na paghinga ng lahat. Sa wakas, nagsalita si Doña Imelda. Ang boses ay nanginginig sa galit. Kasi noon galingan. Isang paninira. Edited yan. Huwag kayong maniwala dyan. Tumingin siya sa paligid. Naghahanap ng kakampi. Ngunit ang nakita niya lang ay mga matang puno ng pagkadiri at pag-aalinlangan. Ang kanyang kapangyarihan sa silid na yon ay biglang naglaho. Kalmadong humarap si Eliza sa kanya. Ang kaninang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Edited po ba kamo? Muli niyang itinaas ang kanyang telepono. May kasunod pa po, Doña Imelda. Sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Huwag po kayong mag-alala. Ito ang paborito kong parte. Ang mundo ni Javier ay umikot ng napakabagal. Ang mga imahe ng kanyang ina at kapatid sa screen ay parang mga multong paulit-ulit na nagpaparamdam sa kanyang isipan. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip lang ito. Mahigpit siyang napakapit sa kanyang sentido. Pilit na iwinawaksi ang mga nakita. Ang kanyang ina, ang ilaw ng kanilang tahanan, ang babaeng itinuring niyang isang santa. Paanong magagawa nito ang ganoong bagay? At si Anton, ang bunsong kapatid niya, edited yan. Ang sigaw ng kanyang ina, ang tanging kinapitan niya. Oo, edited lang. Isang masamang biro. Isang paninira na gawa-gawa lamang ni Eliza para iligtas ang sarili. Kailangang iyon ang totoo. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Eliza ay parang isang malamig na tubig na ipinabuhos sa kanyang buong katawan. May kasunod pa po, Doña Imelda. Ito ang paborito kong parte. Muling nagliwanag ang screen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang video ang lumabas. Isang itim na screen lamang na may audio waveform na gumagalaw sa gitna. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa nakabibinging katahimikan. Boses ng kanyang ina. Kailangan na nating tapusin to, Anton. Habang tumatagal, lalong nagiging pabigat si Eliza sa pamilya. Nanigas si Javier sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang mga tainga. Sumagot ang boses ni Anton, malambing ngunit may nakatagong lason. Relax ka lang, ma. May naisip na akong plano. Isang plano na hindi lang magpapalayas sa kanya, kundi sisiguradong wala siyang makukuha kahit isang kusing. Anong plano? Tanong ng boses ni Doña Imelda.
may bakas ng interes. Gawaan natin ang kwento. I-set up natin siya sa ibang lalaki. Kilala mo naman si Javier, emotional yon. Isang magandang drama lang at ilang pekeng litrato, maniniwala agad yon na niloloko siya. Sa puntong yun, napatingin si Javier kay Elisa. Nakatayo ito roon, kalmado. Ang mukha ay walang emosyon na para bang nanonood lamang ng isang pelikula. Ngunit nakita ni Javier ang sakit sa likod ng mga matang iyon, isang sakit na siya mismo ang nagdulot. Nagpatuloy ang audio recording. Magandang ideya. Sang-ayon ang boses ni Doña Imelda. Kailangan nating gawin ito ng malinis. Para sa mata ng lahat, siya ang may kasalanan. Siya ang masama. Siya ang manloloko. At si Javier, ang anak ko, ang kawawang biktima. Sa ganoong paraan, mapupunta sa atin ang simpatya ng lahat at mapapanatili natin ang malinis na pangalan ng pamilya Reyes. Biglang nag-flashback sa isipan ni Javier ang lahat. Ang mga huling buwan, ang mga paalala ng kanyang ina. Anak, napapansin ko, laging wala si Elisa. Siguraduhin mo lang na alam mo kung saan siya nagpupunta. May mga naririnig ako sa mga kaibigan ko tungkol kay Elisa. Sana hindi totoo. Tingnan mo itong mga litrato. Ipinadala lang sa akin ng isang concerned friend. Kailangan mong harapin ang asawa mo, Javier. Ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Isang dula na silang mag-ina ang nagsulat at siya, si Javier, ang naging pangunahing aktor nang hindi niya nalalaman. Siya ang ginamit na sandata para sirain ang sarili niyang asawa. Napatingin siya sa kanyang ina. Ang kaninang imahe ng isang babaeng marangal at kagalang-galang ay unti-unting gumuho sa kanyang paningin. Ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Isang babaeng puno ng galit, kayang gawin ang lahat para sa kapangyarihan at pangalan. Hindi siya isang santa. Siya ang tunay na ahas sa kanilang paraiso. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ngunit ang katahimikang ito ay iba. Ito ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na pagsabog. Kung kailan ang tanging natitira na lang ay ang usok at mga pira-pirasong labi ng nawasak na istruktura. Ang mga bisita, isa-isa, ay nagsimulang kumilos. Walang nagpaalam, walang nagsalita. Tahimik lang silang tumayo, kinuha ang kanilang mga gamit at naglakad palabas ng mansyon, dala-dala ang pinakamalaking iskandalo na sasabog sa alta sosyedad kinabukasan. Ang bawat hakbang nila palayo ay parang isang pagtalikod sa pamilyang dati nilang iginagalang. Naiwan ang pamilya Reyes sa gitna ng kanilang nagibang kaharian. Nang wala nang natirang bisita, tanging ang pait ng katotohanan ang naiwan sa hangin. Napaluhod si Javier. Ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay parang 1,000 toneladang bakal na pumapatong sa kanyang mga balikat. Sinira niya ang kanyang pamilya. Sinaktan niya ang babaeng minsan niyang minahal ng lubos. At ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa bulag na pagsunod sa isang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata ay puno ng luhang ngayon pa lang nagsimulang bumagsak. Tumingin siya kay Elisa, ang kanyang Elisa, na ngayon ay parang isang taong hindi na niya kayang abutin. Sa basag at nanginginig na boses, nagmakaawa siya. Elisa, patawarin mo ako. Tumingin si Elisa sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon, na para bang isang hukom na nagbibigay ng pinal na hatol. Huli na ang lahat, Javier. Ang mga salitang huli na ang lahat ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sala. Mas malakas at mas matalas kaysa sa alinmang sigaw. Para itong isang pinal na hatol na isinara ang lahat ng pinto ng pag-asa para kay Javier. Ngunit para kay Doña Imelda, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Nang mawala na ang huling bisita, ang pagkukunwaring kahinahunan ni Doña Imelda
ay biglang naglaho na parang usok. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagkukunwaring sakit, ay ngayon ay napalitan ng isang anyo ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatutok kay Eliza na parang isang hayop na handang manila. Anong karapatan mo? Unang sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Anong karapatan mong sirain ang pangalan ng pamilyang ito? Ang pamilyang kumupkop sa'yo. Ipinakain ka namin, binihisan ka namin, at ito ang igaganti mo? Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo. Ang katawan ay nanginginig sa galit. Wala kang utang na loob. Isa kang ahas. Sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Eliza. Hindi na siya umiwas ng tingin. Sinalubong niya ang nag-aapoy na mga mata ng kanyang biyenan nang walang kahit anong takot. Ang tinatawag ninyong pagkupkop, Doña Imelda, ay pagpapahirap, kalmadong sagot ni Eliza. Ang pagkain na ibinigay ninyo ay laging may kasamang insulto. Ang mga damit na ipinasuot ninyo ay para lamang pagtakpan ang mga sugat na kayo rin ang gumawa. 10 taon akong naging sunod-sunuran sa inyo. Akala ko iyon ang tama, pero nagkamali ako. How dare you! Sigaw ni Doña Imelda, sabay hagis ng isang baso ng alak sa sahig. Ito ay nabasag, at ang mga piraso ay kumalat na parang mga bituin sa madilim na gabi. Sa tingin mo, mananalo ka? Sa tingin mo, may laban ka sa amin? Lumapit siya kay Eliza. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Akin ang apo ko. Naiintindihan mo? Hindi mo siya makukuha. Gagamitin ko ang lahat ng pera at kapangyarihan ko para makuha siya. Sisirain kita sa korte, Eliza. Ipapakita ko sa lahat kung gaano kakarumi at kasamang ina. Ito na ang huling barahan ni Doña Imelda, ang anak ni Eliza. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Noong araw, ang ganitong banta ay sapat na para paluhurin si Eliza at magmakaawa. Ngunit hindi na ngayon. Subukan ninyo. Hamon ni Eliza, ang boses ay matatag at hindi natitinag. Mula sa kanyang bag, kumuha siya ng isang maliit na sobre at inilapag ito sa lamesa. Sa tingin ninyo, ang video lang na yon ang hawak ko? Tumingin si Anton, na kanina patahimik sa isang sulok sa sobre. Si Javier naman ay nakaluhod pa rin, nawawala sa sarili. Bago pa man ako pumunta rito ngayong gabi, pagpapatuloy ni Eliza, isang kopya ng video kasama ang audio recording ng inyong plano ay naipadala ko na sa abogado ko. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang isang maliit na notebook. At ito ang journal ko sa loob ng 10 taon. Nakasulat dito ang bawat masasakit na salita, bawat pagpapahiya, bawat pananakit na ginawa ninyo sa akin, kasama ang petsa at kung sino ang mga nakasaksi. Isang detalyadong tala ng emotional abuse. Ang mukha ni Doña Imelda ay biglang namutla. Ang kanyang mga pagbabanta ay parang bulang biglang naglaho. Maaring mayaman kayo, sabi ni Eliza. Maaring makapangyarihan kayo, pero sa mata ng batas at sa mata ng publiko, nauhaw sa iskandalo ang lahat ng ito. Itinuro niya ang video at ang journal ay sapat na para wasakin hindi lang ang pangalan ninyo, kundi pati na rin ang kinabukasan ng inyong kumpanya. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng lakas na ngayon lang niya natagpuan. Tumingin siya sa kanilang lahat, kay Doña Imelda na puno ng galit, kay Anton na puno ng takot, at kay Javier na puno ng pagsisisi. Tapos na ang pagiging biktima ko sa bahay na to. Naglakad siya papunta sa hagdanan, handa nang umakyat para kunin ang kanyang anak at ang mga gamit nila. Bago siya tuluyang umakyat, huminto siya at lumingon. Hindi ako aalis nang walang dala. Sabi niya, ang boses ay malinaw at pinal. At lalong hindi ako aalis nang wala ang anak ko. Ang bawat hakbang ni Eliza paakyat sa grandiosong hagdanan ng mansyon ay parang isang hakbang papalayo sa kanyang madilim na nakaraan. Ang bigat sa kanyang dibdib na 10 taon niyang pinasan ay unti-unting gumagaan. Sa ibaba,
Naiwan ang mga taong minsang kinatakutan niya. Ngayon ay mga talunang anino na lamang sa gitna ng kanilang nawasak na entablado. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng kanyang 5 taong gulang na anak. Si Miguel. Natutulog na ang bata. Mahimbing. Yakap-yakap ang paborito nitong stuffed toy na dinosaur. Ang tanging ingay sa loob ng kwarto ay ang payapang tunog ng paghinga nito. Umupo si Elisa sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng kanyang anak at sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at tapang na ipinakita niya sa ibaba ay napalitan ng isang walang hanggang pagmamahal. Si Miguel, siya ang dahilan ng lahat. Para sa kanya, nagtiis si Elisa. Nagbulag-bulagan siya sa pag-asang mabibigyan niya ng buong pamilya ang kanyang anak. Inakala niyang ang pagpapanatili ng kasal nila ni Javier ay ang pinakamabuting bagay para kay Miguel. Ngunit habang lumalaki ang bata, nakikita ni Elisa ang epekto ng nakalalasong kapaligiran ng mansyon. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Miguel tuwing naririnig nitong sumisigaw ang kanyang lola, Imelda. Naririnig niya ang mga tanong ng bata kung bakit laging malungkot ang kanyang mommy. At doon napagtanto ni Eliza ang kanyang pagkakamali. Ang isang buong pamilya ay walang kwenta kung ito ay puno ng kasinungalingan at pighati. Mas mabuti pang palakihin ang kanyang anak sa isang simpleng tahanan na puno ng kapayapaan at katotohanan kaysa sa isang ginintuang hawla na puno ng mga demonyo. Anak, bulong niya sa natutulog na bata. Patawarin mo si Mami kung ngayon lang naging matapang. Pangako, mula ngayon, gagawa tayo ng sarili nating mundo. Isang mundo kung saan pwede kang tumawa ng malakas, kung saan hindi ka na muling makakakita ng malungkot na mami. Hinalikan niya ang noo nito. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang emergency bag na matagal na niyang inihanda. Nandoon ang mga damit nila ni Miguel, kaunting pera, at lahat ng importanteng dokumento. Habang isinasara niya ang bag, isang anino ang tumayo sa may pintuan, si Javier. Nakatayo lang ito roon, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang dating kumpiyansa at yabang ay ganap nang nawala. Ang natira na lang ay isang lalaking durog. Elisa, sabi nito sa halos hindi marinig na boses. Hindi sumagot si Elisa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Huwag kayong umalis. Pagmamakaawa ni Javier. Please, alam kong nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Lumapit ito ng ilang hakbang. Pero na-manipulate lang ako ni Mama. Alam mo yan, mula pagkabata, siya ang laging nasusunod. Natakot ako, Elisa. Natakot akong suwayin siya. Huminto si Elisa sa kanyang ginagawa at humarap sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Takot? Tanong niya. Huwag mong gamitin niyang salitang yan sa akin, Javier. Alam mo ba kung ano ang tunay na takot? Ang tunay na takot ay ang mabuhay sa isang bahay kung saan, araw-araw, tinatapakan ang pagkatao mo. Ang tunay na takot ay ang makita ang anak mong nagsisimulang matuto sa isang kapaligirang puno ng galit. Pero nagbago na ako. Ngayon, nakita ko na ang totoo. Giit ni Javier desperado. Ngayon, may pait na tanong ni Elisa. Ngayon mo lang nakita dahil ipinakita ko sa'yo, Javier. Paano kung hindi ko ginawa yon? Saan ka istorya ngayon? Malamang, nasa ibaba ka pa rin. Kasama nila. Ipinagdiriwang ang pagpapalayas sa akin. Hindi totoo yan. Hindi na mahalaga kung ano ang totoo at hindi. Putol ni Eliza. Ang mahalaga ay ang mga pinili mo. At pinili mo sila, Javier. Lagi mo silang pinipili. Naglakad siya papalapit dito at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Isa kang ama, Javier. Isa kang asawa. Ngunit higit sa lahat,
Isa kang lalaking may sapat na gulang para malaman ang tama sa mali. Ang ginawa mo ay hindi lang pagkakamali. Ito ay isang pagpili. Pinili mo ang karuwagan kaysa sa pagprotekta sa sarili mong pamilya. Mula sa kanyang likuran, kinuha niya ang isang dokumento mula sa maliit na side table, ang kanilang marriage certificate. Sa ilalim nito ay isang set ng mga papeles. Inabot niya ito kay Javier. Ano to? Tanong nito. Divorce papers, simpleng sagot ni Elisa. Pinirmahan ko na. Ikaw na lang ang kulang. Tinitigan ni Javier ang mga papel na parang isang hatol ng kamatayan. Ang lahat ng kanyang pagsisisi, ang lahat ng kanyang pagmamakaawa, ay wala ng halaga. May pag-asa pa ba tayo? Tanong niya. Ang huling hibla ng pag-asa ay nakakapit sa kanyang boses. Tinalikuran siya ni Eliza. Dahan-dahan niyang binuhat ang natutulog na si Miguel. Inilagay sa kanyang mga bisig. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang kanyang katahimikan at ang kanyang pag-alis ay sapat ng kasagutan. Nakatayo si Javier sa pasilyo, hawak ang mga papeles ng diborsyo na parang isang sertipiko ng kamatayan. Ang bawat letra na nakasulat doon ay isang paalala ng kanyang katangahan. Ang pirma ni Elisa ay isang pinal na pagtatapos sa kabanata ng kanilang buhay. Wala na si Elisa, wala na si Miguel. Ang katahimikan na iniwan nila ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw kanina. Parang isang zombie na walang sariling isip, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang sala, na kanina lang ay puno ng mga tao at musika, ngayon ay parang isang musoleo. Ang mga pagkain sa lamesa ay hindi nagalaw. Ang mga palamuting pamasko ay parang mga palamuti sa isang burol. Ang lahat ay isang malungkot na testamento sa isang pamilyang winasak ng sarili nitong mga kamay. Bigla, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng isang bagay na nababasag. Galing ito sa study room ng kanyang ina. Sinundan niya ang tunog. Ang mga paa ay mabibigat. Nakita niya mula sa bahagyang nakabukas na pinto si Doña Imelda. Ang babaeng dati laging kontrolado at presentable ay wala na sa sarili. Isa-isang pinagbabasag nito ang mga mamahaling porselana sa loob ng isang cabinet. Bawat pirasong nababasag ay sinasabayan niya ng isang pigil na sigaw ng galit at pagkatalo. Sinira niya tayo. Sinira niya ako. Paulit-ulit na bulong ng matanda sa gitna ng kanyang pagwawala. Napanood lang siya ni Javier. Walang lakas na lumapit, walang salitang masabi. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi si Eliza ang sumira sa kanila. Sila mismo. At higit sa lahat, siya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang ingay nito ay napakalakas sa gitna ng katahimikan. Kinapa niya ito sa kanyang bulsa. Isang pamilyar na pangalan ang nasa screen. Tito Robert, isa sa mga pinakamalaking business partner ng kanilang kumpanya. Sinagot niya ito. Pilit na pinapakalma ang sariling boses. Tito, napatawag po kayo? Javier, hiho, sabi ng boses sa kabilang linya. May bigat ito. Hindi ang karaniwang masayang bati. Kumusta ka? I heard what happened. Nagsimula ng kumabog ng mabilis ang puso ni Javier. Ganoon kabilis kumalat ang balita. Tito, it's a family matter. Aayusin po namin. I know, putol ni Tito Robert. Bumuntong hininga ito. Javier, I'm calling to tell you that the board had an emergency meeting tonight. Regarding our partnership for the new condo project, we've decided to pull out. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Javier. Po? Pero bakit? Maayos naman po ang lahat. Hiho, the Reyes name is our biggest asset in that project. Ngayon, dahil sa iskandalong to, a family scandal involving incest and conspiracy, it's too much of a risk. Masyadong marumi. Walang investor na gustong madikit ang pangalan nila dyan. I'm sorry, Javier, but business is business. Pagkatapos noon ay ibinaba na nito ang telepono.
Napaupo si Javier sa isang silya. Tulala. Hindi lang ang kanyang pamilya ang nawasak. Ang kanilang imperyo, ang kanilang negosyo, ay nagsisimula na ring gumuho. Anong sabi? Napalingon si Javier. Nakatayo sa kanyang harapan si Anton. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng kahit anong lungkot o pagsisisi. Tanging kalkulasyon at pag-aalala para sa sarili. Si Tito Robert, inatras na niya ang investment. Mahinang sagot ni Javier. Napamura si Anton. Sinasabi ko na nga ba, this is just the beginning. Tumingin ito kay Javier ng diretso. Kuya, kailangan nating mag-usap. Kailangan kong makuha ang parte ko sa mana bago pa ma-freeze ang lahat ng assets natin dahil sa mga kaso. Hindi makapaniwala si Javier sa narinig. Sa gitna ng kanilang pagguho, pera pa rin ang nasa isip ng kapatid niya. Anton, anong pinagsasabi mo? Kakasira lang ng pamilya natin. Exactly. Mabilis na sagot ni Anton. Wala na tayong pamilya. Ang meron na lang tayo ay pera. At kukunin ko ang para sa akin bago pa ubusin lahat ni Mama sa mga abogado para pagtakpan ang kalokohan niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Javier ang tunay na pagkatao ng kanyang kapatid. Isang oportunista, isang taong walang pakialam sa kahit sino, kundi sa sarili lamang. Umalis si Anton. Iniwan si Javier na lalong lugmok sa kanyang kinauupuan. Nag-iisa na siya ngayon sa malawak at malamig na sala, napapaligiran ng mga sirang pangarap at mga basag na alaala. Tumingin siya sa kawalan. Ang isipan ay blangko. Ang lahat ng pinaghirapan nilang itayo, ang lahat ng kanilang ipinagmamalaki ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Isang kastilyong buhangin na tinangay ng ngalon ng katotohanan. Muling tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya rito nang walang gana. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pangalan sa screen? Eliza. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Tumatawag siya. Baka gusto niyang makipag-usap. Baka may pag-asa pa. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Eliza? Halos pabulong na, sabi niya. Ngunit ang boses na sumagot ay hindi ang boses na inaasahan niya. Ito ay boses ng isang lalaki. Malamig. Professional. Mr. Reyes, ako po ang abogado ni Mrs. Eliza Reyes. 2 araw pagkatapos ng pinakamahabang Noche Buena sa buhay nila, nagkaharap muli ang lahat. Ngunit hindi sa marangyang sala ng mansyon, kundi sa isang malamig at walang kaluluwang conference room sa opisina ng mga abogado ng pamilya Reyes. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon na hindi pa nawawala. Dumating si Doña Imelda. Suot ang kanyang itim na damit at malaking sunglasses na parabang nagluluksa. Ngunit sa ilalim ng pagkukunwaring iyon ay isang apoy ng galit na hindi pa namamatay. Si Anton ay nasa tabi niya. Ang mukha ay balisa. Laging sumusulyap sa kanyang telepono. Si Javier naman ay nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa. Ang mga balikat ay bagsak. Ang mga mata ay walang buhay. Parang tumanda siya ng 10 taon sa loob ng 2 araw. Hinihintay nila ang pagdating ni Eliza. Marahil, sa isip ni Doña Imelda, darating itong mag-isa, iiyak at magmamakaawa para sa isang kasunduan. Ngunit ang pumasok sa pinto ay hindi ang Eliza na kilala nila. Suot ni Eliza ang isang simpleng business attire. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang paglalakad ay may kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay kalmado at determinado. Hindi na siya ang manugang na laging nakayuko. Sa tabi niya ay isang lalaking nasa edad 40, matangkad, at may matalas na mga mata. Si Attorney David Liboro, isang kilalang abogado sa mga kaso ng karapatan ng kababaihan. Umupo si Eliza sa tapat nilang lahat, hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Tanging ang abogado niya ang nagsalita. Magandang umaga, panimula ni Attorney Liboro habang inilalapag ang isang manipis na folder sa lamesa.
Nandito tayo para pag-usapan ang mga kondisyon ng paghihiwalay ni na J. Javier Reyes at Gengra Elisa Reyes. Ang abogado ng mga Reyes, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa pamilya, ay umubo ng bahagya. Attorney Liboro, ang kliyente namin ay handang magbigay ng isang generous settlement para maiwasan na ang gulo at iskandalo. Ngumiti si Attorney Liboro, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat sa inyong alok, ngunit hindi kami nandito para makipagnegosasyon. Nandito kami para sabihin sa inyo ang mga kondisyon na hindi pwedeng mabago. Binuksan niya ang folder. Unang-una, hinihiling ng aking kliyente ang full and sole custody ng kanilang anak, si Miguel Santos Reyes. Ang apelyido ng bata ay papalitan din. Tatanggalin ang Reyes. Hindi maari, sigaw ni Doña Imelda. Biglang tumayo. Apo ko yan. May karapatan kami sa kanya. O hindi natinag si Attorney Liboro. Kalmado niyang tiningnan ang matanda. Ginang Reyes, sa ilalim ng batas, ang isang bata ay hindi dapat manatili sa isang kapaligiran na morally detrimental. At sa tingin ko, ang isang video ng incest at isang audio recording ng isang kriminal na sabuatan ay sapat ng ebidensya para patunayan iyon sa korte. Gusto ba ninyong subukan? Natigilan si Doña Imelda. Ang kanyang pinakamalaking sandata, ang kapangyarihan ng kanyang pangalan, ay siya na ngayong pinakamalaking kahinaan niya. Nagpatuloy ang abogado. Pangalawa, hindi humihingi ng anumang ari-arian o alimony si Gengan Reyes. Nagulat ang lahat, lalo na si Javier. Ang tanging hinihiling niya ay isang child support na naaayon sa batas para sa pag-aaral at pangangailangan ni Miguel na idedeposito direkta sa isang trust account at isang start-up fund na may sapat na halaga para makapagsimula siya ng isang maliit na negosyo at bagong buhay malayo sa inyo. At pangatlo, at pinakamahalaga sa lahat, sabi ni Attorney Liboro, ang boses ay naging mas matigas. Isang restraining order. Bawal lumapit o makipag-ugnayan ang sinuman sa pamilya Reyes kay Gangban Reyes o sa kanyang anak nang walang paunang pahintulot mula sa korte. Ang anumang paglabag dito ay mangangahulugan ng agarang pagsasampan ng mga kasong kriminal gamit ang lahat ng ebidensyang hawak namin. Pagkatapos noon, isinara niya ang folder. Iyon lang, pirmahan ninyo ang kasunduan at matatapos na ang lahat ng tahimik. Kung hindi, magkita na lang tayo sa korte at hayaan nating ang buong Pilipinas ang humusga sa inyo. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Ito ay isang perpektong checkmate. Walang lusot, walang laban. Sa huling pagkakataon, nagsalita si Elisa, ngunit hindi sa kanyang abogado o kay Doña Imelda. Tumingin siya ng diretso kay Javier na nakayuko lang sa buong panahon. Javier, sabi niya. Ang boses niya ay hindi nagalit. Wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay isang pakiramdam ng pagtatapos ng pagsasara ng isang aklat. Sana balang araw, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. At sana, maging mas mabuting tao ka. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Iyon na ang huli niyang sinabi. Tumayo siya, kasama ang kanyang abogado. Bago sila tuluyang umalis, muling nagsalita si Doña Imelda, ang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwalang pagkatalo. Ano ang makukuha mo dito? Tanong nito. Ang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang hinanakit. Sinira mo ang pamilya. Huminto si Eliza sa may pintuan ngunit hindi lumingon. Ang kanyang sagot ay simple, ngunit ito ang pinakamakapangyarihang katotohanan sa lahat. Hindi, pinalaya ko ang sarili ko. At pagkatapos noon, lumabas na siya ng silid at hindi na muling lumingon pa. Ang Pasko para sa karamihan ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ngunit para sa pamilya Reyes, ang Paskong iyon
ay naging simbolo ng kanilang katapusan. Hindi na kinailangan ng mga abogado o korte para hatulan sila. Ang lipunan mismo ang gumawa niyon. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing iyon, ang kanilang pangalan ay nasa ulo ng bawat pahayagan at bawat online news site. Ang pagguho ng mga reyes, lihim ng pamilya, ibinulgar sa Noche Buena. Ang mga detalye ay malabo, galing sa mga nagkalat na kwento ng mga bisitang umalis ng maaga, ngunit sapat na para wasakin ang kanilang reputasyon. Incest, sabwatan, pag-aaway. Ang mga salitang dati ay ibinabato lang nila sa mga pamilyang mas mababa sa kanila, ay ngayon nakadikit na sa pangalan ng reyes na parang isang hindi na matatanggal na mantsa. Sa loob ng mansyon sa Dasmariñas Village, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Ang mga palamuting pamasko ay nakasabit pa rin, ang naglalakihang Christmas tree, ang mga kumukutitap na parol. Ngunit ngayon, para na lamang itong mga palamuti sa isang malaking libingan. Si Doña Imelda ay hindi na sumisigaw. Hindi na siya nagwawala. Maghapon lang siyang nakaupo sa kanyang paboritong silya sa sala, nakatingin sa kawalan. Ang apoy sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang malamig at basag na titig. Ang babaeng dating reyna ng kanyang kaharian ay ngayon ay isang presong walang muwang sa sarili niyang palasyo. Ang mga kasambahay ay kumikilos sa paligid niya ng tahimik, natatakot na baka ang isang maliit na ingay ay sapat na para tuluyan siyang mabasag. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho kasama ng kanyang dignidad. Si Anton, ang sanhi ng kalahati ng gulo, ay naglaho na parang bula. Isang umaga, hindi na siya natagpuan sa kanyang silid. Ang tanging iniwan niya ay isang maikling sulat para kay Javier na nakapatong sa kama. Kuya, pasensya na. Kailangan kong unahin ang sarili ko. Huwag niyo na akong hanapin. Nang buksan ni Javier ang safety deposit box ng kapatid, wala na itong laman. Kinuha na nito ang lahat ng alahas at salapi na maaari nitong makuha bago tuluyang lumubog ang kanilang barko. Isang daga na unang tumalon palayo. At si Javier, siya ang naiwan para harapin ang lahat. Siya ang naiwan para sagutin ang walang katapusang mga tawag mula sa mga kasosyo sa negosyo na umaatras. Siya ang naiwan para harapin ang mga tingin ng panghuhusga mula sa kanilang mga empleyado. Siya ang naiwan para pakinggan ang mga bulungan sa tuwing lalabas siya ng bahay. Isang hapon, habang nag-iisa sa opisina ng kanilang kumpanya na ngayon ay parang isang ghost town, sinubukan niyang muli. Kinuha niya ang kanyang telepono at kahit alam niyang wala itong patutunguhan, tinawagan niya ang dating numero ni Elisa. Ilang beses itong nagring bago sumagot ang isang malamig, automatikong boses. The number you have dialed is no longer in service. Please check the number and dial again. Ibinalibag niya ang telepono sa lamesa. Isang pinal na sagot. Isang pader na hindi na niya kayang tibagin. Pinutol na nito ang lahat ng koneksyon. Talaga ngang wala na ito. Gabi-gabi, umuuwi siya sa isang bahay na hindi na matatawag na tahanan. Isang ina na wala sa sarili at ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali ang kanyang kasama. Isang gabi, habang inaayos ang mga gamit sa dati nilang kwarto, isang silid na hindi na niya magawang tulugan, isang lumang photo album ang nahulog mula sa aparador. Pinulot niya ito. Ang alikabok ay nagpapahiwatig na matagal na itong hindi nabubuksan. Nang buksan niya ito, ang unang litrato ay isang sampal ng masayang nakaraan. Kuha ito sa isang beach sa Batangas, ilang buwan pagkatapos nilang ikasal. Nakayakap siya kay Eliza mula sa likuran. Ang babae ko nga ay tumatawa ng malakas. Ang buhok ay nililipad ng hangin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig at mga pangarap. Walang Doña Imelda, walang Anton, walang kasinungalingan.
Sila lang dalawa. Masaya. Totoo. Tinitigan ni Javier ang litrato. Tinitigan niya ang lalaki sa larawan. Isang masayang bersyon ng kanyang sarili. Isang lalaking puno ng pag-asa. Hindi niya na makilala ang taong iyon. Ang lalaking iyon ay nangakong poprotektahan ang babaeng kasama niya sa larawan. Ang lalaking iyon ay handang ibigay ang lahat para sa ngiti nito. Saan nagpunta ang lalaking iyon? Paano siya naging ang halimaw na sumira sa lahat ng iyon? Isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang mga kamay. At isa pa, at isa pa. Doon niya napagtanto na umiiyak na pala siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, nanginginig na paghagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa. Isang pag-iyak na puno ng pagsisisi na huli na nang dumating. Inakap niya ang photo album na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dahil sa sandaling iyon na lamang ang natitira sa kanya. Isang kupas na litrato ng isang kaligayahang siya mismo ang pumatay. 1 taon na ang lumipas. 1 taon mula nang lisanin ni Elisa ang ginintuang hawla na tinatawag na mansyon ng mga Reyes. 1 taon mula nang piliin niya ang sarili. Malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Sa isang maliit at payapang bayan sa Laguna na napapaligiran ng luntiang mga bukirin, natagpuan ni Eliza ang kanyang bagong umaga. Ang umaga niya ay hindi na nagsisimula sa tunog ng alarm clock, kundi sa halakhak ng kanyang anak na si Miguel. "Mommy, gising na. Sabi mo maglalaro tayo sa garden bago ka mag-bake." Ang masiglang boses ng 6 na taong gulang na bata ang kanyang pinakamagandang musika. Idinilat ni Elisa ang kanyang mga mata at ngumiti. Isang totoong ngiti na nagmumula sa puso. "Opo, boss," biro niya, sabay yakap sa kanyang anak. "Maliligo lang si Mommy, tapos sayo na ang buong atensyon ko." Ang kanilang bahay ay maliit lamang. Isang bahay na gawa sa pinaghalong kahoy at semento. Simple, ngunit bawat sulok nito ay puno ng init at pagmamahal. Sa likod bahay, mayroon silang isang maliit na hardin kung saan nagtatanim si Eliza ng mga bulaklak at gulay. Ito ang kanilang mundo. Pagkatapos ng mabilis na almusal, gaya ng ipinangako, naglaro sila sa hardin. Naghabulan sila sa damuhan, pinapanood ang mga paru-paro, at dinidiligan ang mga halaman. Ang tawa ni Miguel ay malaya at walang pag-aalinlangan. Isang tunog na hindi kailanman narinig sa loob ng malalamig na pader ng mansyon. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, napuno ng pasasalamat ang puso ni Elisa. Ito ang buhay na ipinaglaban niya. Pagkatapos ng kanilang paglalaro, oras na para sa trabaho. Sa harap ng kanilang bahay ay isang maliit na pwesto na may karatulang nakasulat sa magandang sulat kamay, Hiraya Bake Shop. Hiraya, isang lumang salitang Tagalog na nangangahulugang ang bunga ng pag-asa at pangarap. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang dating nanginginig niyang mga kamay, sa takot ay ngayon, matatag at sanay na sa pagmamasa ng harina, sa paghubog ng tinapay, at sa pagdekorasyon ng mga cake. Ang bawat piraso ng tinapay na kanyang niluluto ay parang isang dasal ng pasasalamat. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada ang bumabalot sa kanilang munting paraiso tuwing umaga. Hindi siya mayaman. Sapat lang ang kanyang kinikita para sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan at para sa pag-iipon para sa pag-aaral ni Miguel. Ngunit ang kapayapaan ng kanyang isip at puso ay isang yaman na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. "Elisa, hija!" Isang pamilyar na boses ang tumawag. Napangiti si Elisa, si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na nasa edad na ng kanyang ina. Mula nang lumipat sila, ito na ang naging parang pangalawang ina niya. "Aling Nena, magandang umaga po." Bati niya. "Magandang umaga rin sa'yo. Oh, heto nagdala ako ng ilang mangga galing sa aming puno. Paborito raw ito ni Miguel, sabi mo." Sabi ng matanda.
sabay abot ng isang bayong na puno ng hinog na prutas. Nako, salamat po. Nagabala pa kayo, sabi ni Elisa. Halik kayo muna sa loob. Meron po akong bagong lutong cinnamon rolls. Ang simpleng pag-uusap, ang totoong kabaitan, ang isang komunidad na tumanggap sa kanya ng walang paghuhusga. Ito ang mga bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Lumipas ang maghapon na puno ng trabaho, tawanan, at simpleng kaligayahan. Pagsapit ng hapon, pagkatapos isara ang bake shop at patulugin si Miguel, naupo si Eliza sa kanilang maliit na beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Pinanood niya ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Ang kulay kahel na langit ay nagpapaalala sa kanya na kahit ang pinakamadilim na gabi ay laging nagwawakas sa isang magandang bukang liwayway. Nang papasok na siya sa loob, napansin niya ang sulat na iniwan ng kartero sa kanilang mailbox kaninang umaga. Kinuha niya ito. Isang simpleng puting sobre, walang pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat ay ang kanyang pangalan at address. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, may dalawang bagay. Ang una ay isang tseke, manager's check, at ang halaga, napakalaki. Sapat na para bumili ng 10 Hiraya Bake Shop. Sapat na para hindi na siya magtrabaho habang buhay. Ang pangalawa ay isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Isang salita lang ang nakasulat. Isinulat sa pamilyar na sulat kamay na halos 1 taon na niyang hindi nakikita. Patawad. Nakatayo si Eliza sa ilalim ng ningning ng isang solong bumbilya sa kanyang beranda. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang buong atensyon ay nasa 2 bagay na hawak niya. Ang tseke na kayang bumago ng kanyang buhay at ang isang salitang kumakatawan sa lahat ng sakit ng kanyang nakaraan, patawad. Tinitigan niya ang sulat kamay ni Javier. 10 taon niyang nakita ang sulat kamay na yon sa mga love letters, sa mga birthday card, sa mga paalala na idinidikit nito sa refa. Ngayon, nakasulat ito sa isang kapirasong papel, naglalaman ng bigat ng 1 dekadang pagkakamali. Napatingin siya sa tseke. Ang mga numero ay parang sumasayaw sa kanyang paningin. Sa isang iglap, naisip niya ang lahat ng maaaring ibigay nito. Isang mas malaking bahay para kay Miguel, isang mas magandang edukasyon, isang buhay na walang pag-aalala sa pera, isang madaling buhay. Ngunit ano ang kapalit ng dali? Naalala niya ang pakiramdam ng pera ng mga Reyes. Ito ang perang ipinambili ng mga mamahaling damit na suot niya habang siya'y nilalait. Ito ang perang nagbayad para sa mga grandiosong handaan kung saan siya'y ipinapahiya. Ito ang perang ginamit para planuhin ang kanyang pagkasira. Ang perang ito ay may dugo, may luha, may lason. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa tseke papasok sa kanyang munting bahay. Nakita niya ang mga drawing ni Miguel na nakadikit sa pader. Naamoy niya ang natitirang halimuyak ng tinapay na kanyang niluto kanina. Narinig niya ang mahinang tunog ng bentilador mula sa kwarto ng kanyang anak. Ang lahat ng bagay sa loob ng bahay na ito, bawat silya, bawat plato, bawat unan, ay binili mula sa perang pinagpaguran niya, mula sa harina at asukal na hinalo ng sarili niyang mga kamay. Walang bahid, walang utang na loob, walang kasinungalingan. Ito ang tunay na yaman, ang kapayapaan. Muli niyang tiningnan ang tseke, hindi na ito isang tukso. Isa na lamang itong piraso ng papel, isang huling kadena na kumakabit sa kanya sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Dahan-dahan, sa ilalim ng tahimik na pagmamasid ng mga bituin, tiniklop niya ang tseke sa gitna. Hinawakan niya ito nang mahigpit gamit ang 2 kamay. At pagkatapos, sa isang kalmado at desididong galaw, pinunit niya ito. Ang tunog ng napupunit na papel ay hindi malakas, ngunit para kay Elisa, ito ang pinakamatamis na tunog ng kalayaan.
Pinunit niya itong muli at muli hanggang sa ang mga numero na dating nangangako ng madaling buhay ay naging maliliit na piraso ng konfeti sa kanyang palad. Naglakad siya papunta sa gilid ng beranda at ibinuka ang kanyang kamay. Ang maliliit na piraso ng papel ay ipinagpag niya sa hangin at ang mga ito ay sumayaw pababa sa dilim na wala sa damuhan na parang mga alikabok. Tapos na. Mommy? Isang maliit na boses ang tumawag mula sa likuran niya. Nilingon niya si Miguel na nakatayo sa may pintuan. Kinukusot ang kanyang mga mata. Bakit gising ka pa, anak? I had a dream po, sabi ng bata. Sabay takbo at yakap sa mga binti ng kanyang ina. Naglalaro daw po tayo sa beach. Ngumiti si Elisa at binuhat ang kanyang anak. Isang mahigpit na yakap. Ang init ng katawan ni Miguel. Ang amoy ng kanyang buhok. Ito ang tunay. Ito ang mahalaga. Talaga? Sige. Bukas, pag-uusapan natin kung kailan tayo pupunta sa beach. Okay? Bulong niya. Yehey! Dinala niya si Miguel pabalik sa kama nito. Ngunit bago sila pumasok, huminto sila sandali sa may bintana. Sa malayo ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay kumikinang sa malinis na kalangitan. Ang katahimikan ng gabi ay payapa. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Eliza na siya ay buo. Hindi na siya asawa ng isang Reyes. Hindi na siya manugang ni Doña Imelda. Hindi na siya isang biktima. Siya si Eliza. Isang ina. Isang panadera. Isang babaeng pinalaya ang sarili. At iyon ay higit pa sa sapat.